Alam niyo ba na noong dekada 80 at 90 ay may isang actress na tinaguri ang paboritong leading lady ng mga action stars sa Pilipinas? Siya ay si Melissa Mendez na nakatambal ang mga higante sa industriya gaya ni na Rudy Fernandez at Eddie Garcia. Pero sa likod ng sikat na pangalan at magandang muka ay may mga kwento ng panganib at kontrobersya na hindi alam ng marami. Maraming tao ang nagtatanong kung totoo nga ba na ang isang sikat na artistang tulad niya ay nasangkot sa isang lalaking may madilim na koneksyon sa ilegal na mundo. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang buhay ni Melissa at ang mga desisyon niya na muntik nang magpahamak sa kanyang buhay at karera. Totoo nga ba na ang kanyang naging asawa ay isang drug lord? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat nang madiskubre si Melissa sa universidad ng kanyang propesor. Dahil sa kagandahan niya ay agad siyang nabigyan ng pagkakataon na pumasok sa pelikula. Noong mga panahon na iyon ay usong-uso ang mga malalaswang pelikula o yung tinatawag nating bomba films, kung saan mabilis sumikat ang mga babaeng nagpapakita ng katawan. Marami sa mga kasabayan niya ang pinili ang mabilis na daan patungo sa kasikatan, pero si Melissa ay matapang na tumanggi rito. Mas pinili niya ang mabagal pero marangal na pag-angat dahil ayaw niyang mapahiya ang kanyang mga magulang at mabuli ang kanyang mga kapatid sa paaralan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nakikita pa rin natin siya sa mga teleserye, habang ang ibang mga sexy stars noon ay tuluyan ng nakalimutan ng publiko. Ngunit ang pagiging maingat niya sa trabaho ay tila kabaligtaran naman pagdating sa kanyang personal na buhay. Noong taong 2002 ay naging laman ng mga balita ang relasyon ni Melissa sa aktor na si JC Castro. Sa katunayan ay nag-propose pa si JC sa kanya sa harap ng telebisyon para ipakita ang kanyang pagmamahal kahit na 8 taon ang agwat ng kanilang edad. Pero bago pa man sila tuluyang magsama, ay marami na ang nagbibigay ng babala kay Melissa tungkol sa pagkatao ng lalaking ito. Isa sa mga nagbigay ng babala ay ang dating kasintahan ni JC na si Camille Rojas. Ayon kay Camille ay hindi siya galit kay Melissa, pero nag-aalala siya dahil baka maranasan din ng aktres ang hirap na dinanas ng ibang mga babaeng dumaan sa buhay ng aktor. Dito na pumasok ang mga usapin tungkol sa mga ilegal na gawain. May mga kumakalat na balita noon na ang mga taong nakapaligid sa kanila ay may ugnayan sa mga ilegal na droga at iba pang mabibigat na krimen. Bagamat hindi direktang napatunayan sa lahat ng pagkakataon, ay hindi maikakaila na ang mundong pinasukan ni Melissa kasama ang kanyang kapareha ay puno ng tensyon at takot. Ang dating payapang buhay ng aktres ay napalitan ng mga intriga at panganib na tila hango sa isang pelikula. Nakakalungkot isipin na ang isang babaeng nangarap lang naman ng magandang buhay para sa kanyang pamilya ay kailangang dumaan sa ganitong klaseng pagsubok dahil lamang sa kanyang piniling mahalin. Habang tumatagal, ay mas lalong lumalim ang mga issue at pati ang mga dati niyang kaibigan ay tila lumalayo na sa kanya. Ang mga away sa billing ng pelikula at ang mga girian sa ibang artista ay naging maliit na bagay na lamang kumpara sa panganib na dala ng kanyang mga ugnayan sa likod ng kamera. Matapos ang naging ugnayan niya kay JC Castro, marami ang nag-akala na magtatapos na sa kasalan ang lahat. Noong taong 2003, nakaplano na sana ang kanilang pag-iisang dibdib sa mismong araw ng kaarawan ng aktor. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, umatras si JC dahil hindi pa raw sapat ang kanyang ipon para sa selebrasyon. Kahit handa si Melissa sa isang simpleng civil wedding na nagkakahalaga lang ng 10,000 piso, tila may ibang plano ang tadhana. Sa puntong ito, lumabas ang masakit na katotohanan na marami sa mga kaibigan ni Melissa ang tutol sa relasyon dahil pakiramdam nila ay ginagamit lang siya. Tinatawag pa nga siyang asukal de mama ng iba dahil siya ang sumasagot sa lahat ng gastos, mula sa pangaraw-araw na pangangailangan hanggang sa mga mamahaling regalo. Sa isang panayam, inamin ni Melissa
na masakit ang ginawang pagpapaasa sa kanya, lalo na't ginamit lang pala ang kanilang relasyon para sa ambisyong politikal ng aktor. Pero bukod sa usaping pera at panloloko, may mas malalim at mas delikadong bahagi pa pala ang buhay pag-ibig ni Melissa. Dito napapasok ang kwento tungkol sa isang lalaking itatago natin sa pangalang George. Sinasabing ito ang naging asawa niya na nagdala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Bagamat nagpakasal sila sa Hong Kong, nalaman ni Melissa na hindi pala ito balido dahil may asawa na ang lalaki sa Pilipinas. Ang pinakanakakatakot na karanasan ni Melissa ay nangyari habang sila ay nasa gitna ng traffic sa Espanya. Habang papunta sila sa ospital, biglang may dalawang lalaking bumaba mula sa isang jeep na armado ng mahahabang baril. Sa simula ay akala ni Melissa ay mga mamamatay tao ito, pero laking gulat niya nang katukin ang kanilang sasakyan at tawagin ang pangalan ni George. Doon nalaman ni Melissa mula mismo sa mga awtoridad na ang lalaking mahal niya ay sangkot sa iligal na droga. Sinabihan siya ng mga pulis na ang kanyang asawa ay isang drug lord at kailangan nitong magbigay ng mas malaking pangalan o yung tinatawag na palit-ulo para makalaya. Nasangkot si Melissa sa isang habulan at barilan na tila eksena sa pelikulang aksyon na dati ay ginagawa lang niya. Sa bilis ng takbo ng kanilang sasakyan at sa tindi ng putukan, tanging pagdarasal na lamang ang nagawa ng aktres dahil sa takot na mamatay. Bagamat nagmakaawa ang lalaki at itinangging drug lord siya, hindi maikakaila na ang buhay ni Melissa ay nanganib ng dahil sa ugnayang ito. Natapos lamang ang kanilang relasyon nang makulong ang lalaki. Sa kabila ng lahat ng panganib at takot, natutunan ni Melissa na hindi sapat ang pagiging mabait ng isang tao para magtiwala ka agad. Minsan, ang taong inaakala mong nagbibigay sa iyo ng saya ay siya palang magdadala sa iyo sa gitna ng kapahamakan. Bukod sa mga sikat na aktor, makulay din ang listahan ng mga lalaking nagpatibok sa puso ni Melissa Mendez, mula sa mga negosyante hanggang sa mga makapangyarihang politiko. Inamin ng aktres na noong kanyang kabataan ay tila wala siyang kapaguran sa pag-ibig. Isang senador pa nga ang madalas magpasundo sa kanya noon, habang isang mambabatas naman ang gumagamit ng Mercedes-Benz para lang makita siya. Ganoon kalakas ang karisma ni Melissa na umabot pa sa puntong nagpang-abot at nagsuntukan ang dalawang lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay dahil sa selos. Sa kabila ng dami ng kanyang naging karelasyon, inamin ni Melissa na hindi siya naging perpektong kapareha. Kung ang ibang babae ay biktima ng pananakit, si Melissa naman ang umamin na siya ang nagiging bayolente kapag nilalamon ng selos. Nanununtok siya at nangangagat, gaya ng ginawa niya sa aktor na si Raymond Keanu at Roy Flores. Magkakaalam, share ko lang story ko. Dumating ako sa point na isang income lang hindi na sapat para sa pamilya ko. Kaya naghanap ako ng extra income at oo, marami rin akong pinagsisihan na online courses at online materials. Pero may natutunan ako. Dahil doon, unti-unting guminhawa ang buhay ko. May savings na, may bahay, may sasakyan, at nakakapag-travel abroad. Kaya gusto ko lang i-share ang mga nakatulong sa akin. Inipon at compile ko lahat ng online course at online materials na alam kong makakatulong din sa iyo. Litan ang link sa description at comment section. Ang tindi ng kanyang galit ay umaabot sa puntong kailangan pa ng mga ito na magpa-anti-rabies dahil sa lalim ng kanyang kagat. 3 ang naging anak ni Melissa sa iba't ibang lalaki at sa bawat relasyong iyon, pakiramdam niya ay laging may bagyong dumarating. Hindi siya makaramdam ng contentment o yung tunay na kapayapaan sa piling ng mga hunk at gwapong lalaki. Noong taong 2003, napagtanto ni Melissa na tila paikot-ikot lang siya sa maling sistema. Sa tulong ng kaibigang si Connie Reyes, dito na nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Tinalikuran ni Melissa ang makamundong pagnanasa at mas piniling sumandal sa pananampalataya. Isang matinding hakbang na ginawa niya ay ang pagpapatanggal ng kanyang breast implants. Ayaw na raw niyang maging object ng pagnanasa ng mga kalalakihan at gusto na niya ng tahimik na buhay. At sa panahong hindi na siya naghahanap ng pag-ibig, doon naman dumating ang negosyanteng si Eric Gozon. Walang matinding ligawan, kundi isang tapat at marespetong samahan na humantong sa kanilang kasal noong 2012. Sa edad na 48 noon, doon lang naranasan ni Melissa ang tunay na kasal at payapang pagsasama.
Ngayong 2025, nananatiling matatag ang kanilang relasyon. Ayon sa kanya, ang lahat ng gulo, sakit at mga maling desisyon sa kanyang past ay bahagi lang ng paghubog sa kung sino siya ngayon. Hindi niya pinagsisisihan ang mga nangyari dahil doon siya naging matapang at kontento sa kung anong meron siya ngayon. Ang buhay ni Melissa Mendez ay isang patunay na kahit gaano kagulo ang iyong nakaraan ay may pagkakataon pa ring makamit ang peace of mind kung pipiliin mong magbago at magtiwala sa tamang panahon. Kayo, naniniwala ba kayo na kailangan muna nating dumaan sa matitinding pagkakamali para matagpuan ang totoong para sa atin? O tingin nyo ba ay sadyang nasa huli talaga ang pagsisisi? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa baba dahil siguradong marami sa atin ang makaka-relate sa kwento na ito. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.